group, Project Road, ko siya free of charge. So, doon ko siya unang namin. Tapos, paano nagsimula tong partnership nyo? After mo na-meet siya doon sa advocacy nyo, paano nyo po nakitang yung partner yung dalawa? Nung after ng mga seminars namin sa advocacy group namin, nagkakaroon kami ng climb and camp. So, dun sa camp, inaabot kami niya ng 2 o'clock, 3 o'clock, nagkwentuhan lang tungkol sa mountaineering. Then, sabi ko, okay itong bata na to, mukhang malaki yung potential niya. So, from that time on, lagi na kaming magkasama sa mga client dito sa Pilipinas, and then nagkasama rin kami sa Nepal twice. And yan nga, nabanggit niya sa akin itong Mount Everest. Napag-iisipan niyang panikin ang Mount Everest. Ang galing. Can you imagine what started with just Geno joining him for an advocacy became a beautiful partnership between the two of you. Coach Freddy, bukod sa training for mountaineering and climbing all of these mountains, ano pa po yung nagbabind sa inyong dalawa? Ano yung hilig niyong gawing dalawa? Talagang mountaineering talaga yung yung common denominator sa amin. Lalo na nung umakyat kami sa Nepal, nabanggit niya kanina na in 2022 supposed to be EEBC kami, kaya lang dahil in 2020 nung first time ko sa Nepal, supposed to be mag-EEBC kami, kaya lang habang nasa airplane kami, may nakarating sa amin na balita na yung rota or yung train na dadaanan namin, nagkameron ng avalanche and 7 yung natabunan ng yelo. 4 doon, Sherpa, 3 yung Korean. So hindi na kami tumuloy doon, na-divert kami sa ibang bundok. Then gusto ko na talaga mag-EBC. Kaya lang yung local organizer, hindi siya makapag-decide kasi bago pa lang lumulumag yung pandemic. So tinawagan ko, bro, gusto mo mag-EBC? That time, first time niyang pupunta ng Nepal, sabi niya, sige, may contact ba tayo? Sabi ko, meron. Sige, mag-invite. So, doon na nag-umpisa yung banding namin. Then, after nung EBC, okay na. Parang sinasabi, tapos na yung bucket list ng isang Filipino mountaineer. Hindi pala. Sabi niya, Daddy, akyat ulit tayo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, saan naman? Sabi, yung mas mataas kasi yung EBC, kumbaga 5,000 yun. So, umakyat kami ng more than 6,000. Dalawang peaks yun na more than 6,000 meters above sea level. Doon mas tumibay yung samahan namin. Tapos yung paano aatakihin yung lamig, paano mo atakihin yung altitude. There was one time na medyo inuubos siya. So sabi ko, binigay ko sa kanya yung mga tips na ganito lang gagawin mo. Kahit nung paakyat siya ng Everest, yun yung paalala ko sa kanya kasi yun yung talagang vulnerable siya dun. Thank you so much, Coach Freddy. Ngayon naman, I'll give you some fun things to answer, and very quickly. We all know that reaching the summit of Mount Everest is often marked by proudly planting a flag at the top. Kaya po, ngayon dyan, meron din po kayong flag, nasa likod niyo po. You have this white and red flag. So to make things interesting, Coach Freddy, you have to raise the red
flag if yung sinasabi ko ay totoo. If it's true, red flag. And if it's not, white flag. All you have to do is raise the correct flag. Tapos kailangan nyo sabihin sa amin kung bakit yun yung ni-raise nyo po. Okay? Tapos si Jenna naman, pwede kang mag-comment. Pwede kang mag-violently react sa sinagot ni Coach Freddy. Okay. Coach Freddy, ready na po ba kayo? Ready. You will have to tell us the truth and nothing but the truth. Okay? Ready? Here's the first question. Jenna stays positive and determined through every training session without complaints. Hindi nagko-complain. Coach Freddy, true or false? Okay, true. Talaga? Oh. Sabi ni Jen, talaga? It's true. So siguro yung mga binabanggit mo sa kanya, Jenno, nakikita ni Coach Freddy na normal lang yun at hindi siya reklamo. Na tama lang. Okay, next question. Jenno followed his meal plan strictly. No shortcuts, no cheating. True or false? False. Okay, Jenno, ano ba ang nangyari? Bakit parang hindi yata natin nasusunod ang meal plans? Pagkatapos ng mahabang araw sa bundok, sino bang hindi gusto kumain ng masarap? Tama nga naman. Bakit? Kung hindi mo ginagawa yun, ano ba yung expected sa isang mountaineer? Anong klaseng pagkain lang yung pwede nyo kainin? You need a huge amount of carbs and protein. Kasi napaka-physically demanding ng pag-akit ng bundok talaga. And kailangan mo din ng protein para makarecover. Oo. So para sa'yo, pag gusto mong mag-cheat, gusto mong i-reward ang sarili mo, anong kinakain mo instead? Maraming kanin at maraming tuna. Yun talaga. Para, okay, I deserve this. Next question, true or false? Jenno was already physically ready. Ready na po yung katawan niya when he first came to you. Anong flag po tayo? False. Bakit po? Nung first time kami mag-meet ni Jenno, hindi ganyan ang katawan niya. Sobrang laki. Basta malaki talaga. Mabigat siya. As in mabigat. So sinabi ko sa kanya, nung nasa Nepal kami, sabi ko sa kanya, bro, kailangan mo talagang sabi ko sa kanya. So, nung pagka kami ng Nepal, yung last time na magkasama kami sa Nepal. Bro, nagtitraining ka na ba? Sabi ko sa kanya, nagja-jogging na ako. Nag-gym na ako. Tapos nakikita ko, yung mga kinakain niya pa rin. Sabi ko, tigilan mo yan, bro. Yan. So, climbing Mount Everest, it's really a commitment to change my lifestyle and be focused sa goal. Yeah. I guess, like they say, if you want to change your personal reality, you have to change your personality and you have to change as a person. So yun talaga yung kinailangan para matupad to. Next question, I'm down to last two. True or false? Jenno is always so eager. Sobrang excited laging mag-train that he would skip warm-ups. True or false? Okay, false. Bakit po? Yung tungkol kasi sa pag-warm up, kailangan kasi yun when you are going to a rigorous training. Kasi iwas injury kasi yan pag meron kang warm up. But once na ando na siya sa warm up, hindi mo na siya mapipigilan. Ganun siya. Is there anything to add to that, Jenna? That's very true actually. I mean, madaming beses na ako na-injure, so I had to learn the hard way. Okay. But at least you learned your lesson. That's the important thing. One last. Jenna finds morning training challenging dahil hindi siya morning person. True or false? That is true. Napansin ko din yung tables natin dito at yung banda doon. Alam na alam nyo.
alam niyo yung sagot. Kanina, grabe yung reaction niyo dun sa sinabi ni Coach Freddy na mas malaki siya dati, ha? May laman yung reaction niyo. Okay, Coach Freddy, please explain. Dahil maraming beses na kami na nakasama sa bundok, almost always multi-day climb. So aakyat ka, then matulog ka. So kinabukasan, gigising ka ng maaga para maglalakad ka pa ulit sa susunod pa. At may sinusunod kaming itinerary para maganda yung oras mo. Hindi nasusunod yung itinerary. Kasi tulog pa siya. Ayaw pang gumising. Ang hirap niya talaga gisingin. Pero pabilis naman siya sa trail. Humahabol naman. Kaya pala kailangan lang yung extra hours of sleep para for the trail. Bibilis naman, Jenna. What do you want to say to that? In my defense, mas punctual naman ako sa bundok kaysa sa bahay. Pagdating sa bundok, nasusunod yung tamang oras. Sa bahay, hindi. Okay. Dapat, yung mommy mo talagang okay. Totoo yun. Alright, thank you very much for that.